Taong 1986, buwan ng Hunyo, sa isang gabing bumubuhos ang malakas na ulan, isang malagim na pangyayari ang naganap. Isang sasakyan ng Bureau of Corrections na patungo sa pambansang bilangguan ang dumulas sa basang kalsada at nagkaroon ng matinding aksidente. Sa gitna ng kaguluhan, isang buntis na bilanggo ang naglaho na parang bula. Siya si Elena Reyes, 20 taong gulang, na nakulong dahil sa kasong pagnanakaw. Ang tanging nahanap ng mga pulis ay ang isang pares ng puting tsinelas na maayos na nakalagay sa tabi ng Pantabangan Dam. Bagamat may naramdamang mali ang investigador na nakatalaga sa kaso dahil sa utos mula sa itaas, mabilis na isinara ang kaso at idineklara itong pagpapakamatay dahil sa depresyon. Ngunit makalipas ang 30 taon, noong 2016, isang matinding tagtuyot ang nagbago sa lahat nang bumaba ang tubig sa dam hanggang sa makita na ang pinakalalim nitong bahagi. Natuklasan ng mga trabahador na nag-aalis ng putik ang isang kinakalawang na drum na selyado ng semento. At mula sa loob nito, lumabas ang isang kalansay na nakabaluktot, isang piraso ng damit ng sanggol na gawa sa nylon na hindi nabulok, at ang bakas ng nawawalang bilanggo 30 taon na ang nakalilipas. Subalit, ang prescriptive period para sa kasong murder ay matagal ng paso. Sa isang sitwasyon kung saan hindi na kayang parusahan ng batas ang may sala, isang veteranong pulis ang magsisimula ng isang masusing investigasyon dala ng kanyang matinding determinasyon. Isang lalaki na nooy isang mahirap na estudyante pa lamang ng abogasya, ngunit ngayon ay isang tanyag na senador at kandidato sa pagkapangulo. 30 taon na ang nakalipas. Ano ang lihim na ugnayan sa pagitan niya at ng buntis na bilanggo, at bakit kinailangan niyang mamatay? Bago natin simulan ng kwento, mangyaring mag-subscribe sa aming channel. Para sa mga nag-subscribe, isang magandang kapalaran ang darating sa inyo ngayon. Ang kwento ng araw na iyon, ngayon na magsisimula. Hunyo ng 2016, sa isang maliit na bayan ng San Isidro sa gitnang Luzon, dumaranas ang lugar ng nakakapasong tagtuyot. Ang langit ay walang awa sa pagiging maaliwalas nito, at ang mga bitak-bitak na palayan ay tila mga likod ng pagong sa kanilang kaawa-awang anyo. Ang pulang marka sa water gauge ng Pantabangan Dam ay nanginginig malapit sa pinakamababang level. Dahil dito, nagpasya ang munisipyo na simulan ang isang proyekto para sipsipin ang natitirang tubig at alisin ang naipong putik sa ilalim. Ang ingay ng mga backhoe ay sumira sa katahimikan ng dating payapang bayan. Naku, ang baho! Amoy mga bulok na isda, sabi ni Mang Tonyo, ang site supervisor, habang tinatakpan ang kanyang ilong. Sa ibabaw ng hanggang tuhod na putik, nagkalat ang mga patay na isda na nakalabas ang kanilang mapuputing tiyan. Si Jose, ang operator ng backhoe, ay sanay na kinokontrol ang mga lever, hinuhukay ang putik sa ilalim. Sa bawat pag-angat ng mga naipong latak sa loob ng ilang dekada, tumatalsik ang maitim na tubig. At noon nga, nangyari. Biglang iwinagayway ni Jose ang kanyang kamay at sumilip sa bintana. "Hoy, supervisor, tingnan niyo to, may sumabit." Habang hila-hila ang kanyang botas sa putikan, lumapit si Mang Tonyo sa bucket ng backhoe. Isang malaking bagay na nababalot ng putik ang gumulong pababa na may kasamang mahinang kalabog. Pinunasan ni Mang Tonyo ang putik gamit ang kanyang kamay na may guwantes. Ito ay isang kakaibang drum na nababalot ng makapal na kulay abong semento sa ibabaw ng kinakalawang na bakal. Ano to? May nagtapon ba ng sementadong basura? Sinubukan itong sipain ni Mang Tonyo, ngunit hindi man lang ito gumalaw. Isang kutob ang tumakbo sa kanyang likuran, hindi ito ordinaryong basura. "Hoy, Jose! Kinakabahan ako dito. Tawagin mo ang mga pulis." Makalipas ang isang oras, dumating si Coronel Ricardo Cardo de Leon ng lokal na pulisya. Malapit na siyang magretiro at ang mga bakas ng kanyang serbisyo ay malalim na nakaukit bilang mga kunot sa kanyang mukha.
Hindi niya ininda ang putik na dumumi sa kanyang luma at nagbabalat na sapatos na katad habang mabilis siyang lumapit. Tumabi kayo, huwag ninyong basta-basta hahawakan, utos ni De Leon. Kumuha siya ng isang pares ng guwantes mula sa kanyang bulsa at sinuri ang paligid ng drum. Ang bukana, na maingat na silyado ng semento, ay tila ginawa para ikulong ang isang bagay magpakailanman. Koronel, buksan natin yan. Tingnan natin kung ano ang nasa loob at kung bakit ganyan na lang kaingat ang pagkakabalot, mungkahi ng isang batang pulis. Sa utos ni De Leon, maingat na ibinaba ni Jose ang breaker ng backhoe. Isang malakas na blag ang umalingaw-ngaw at mga piraso ng lumang semento ang tumalsik sa lahat ng direksyon. Pagkatapos ng 2 o 3 paghampas, bumuka ang gilid ng drum at nabunyag ang madilim na laman nito. Anak ng, ano yan? Napasigaw ang isang trabahador na nanonood at napaupo sa takot. Kumunot ang noo ni De Leon at tinitigan ang butas. Sa loob, may isang kalansay na nakabaluktot at ang kulay nito ay nag-iba na parang lupa. Ang mga buto nito ay tila kakaiba ang pagkakabali, na parabang sa pilitang isiniksik sa maliit na espasyo. At sa ilalim ng payat na mga tadyang, may isang piraso ng tela na gawa sa nylon na hindi nabulok. Nanginginig ang mga kamay ni De Leon habang maingat niyang dinampot ang tela. Ito ay isang kupas na uniforme ng bilanggo. Sa dibdihan nito may nakatahing puting tela kung saan bahagya pang nababasa ang mga numerong nakaligtas sa 30 taon, 308-127. Sa sandaling makita niya ang mga numerong iyon, isang alaala na nais na niyang kalimutan ang biglang sumiklab sa kanyang isipan. 1986, ang sasakyan ng Bucor, bahagyang nanginig ang kanyang mga labi. Gabi iyon sa simula ng tag-ulan. Isang sasakyan ng Bucor ang naaksidente sa madulas na daan at sa gitna ng kaguluhan, isang bilanggo ang naglaho. Si De Leon, na isang bagitong pulis pa lamang noon sa investigation team, ay nagpuyat ng ilang gabi sa paghahanap sa kabundukan. Ngunit ang tanging nahanap nila ay isang pares ng tsinelas na naiwan sa tabi ng dam. Idineklara ng mga nakatataas na nagpatiwakal ito at mabilis na isinara ang kaso. Tulala si De Leon habang nakatingin sa kalansay. Hindi siya tumalon sa tubig. May pumatay sa kanya at ibinaon siya ng ganito. Naging matalas ang kanyang tingin. Villanueva, tawagan mo agad ang SOCO at isecure ang lugar. Walang sinumang pwedeng pumasok o lumabas dito. Sa sigaw ni De Leon, natauhan ang kanyang junior, si SPO2 Marco Villanueva, at dali-daling kinuha ang kanyang radyo. Makalipas ang 3 araw, mabigat ang hangin sa loob ng autopsy room ng medico legal. Itinuro ng doktor ang isang x-ray sa monitor. Koronel, tingnan ninyo ang loob ng balakang na ito. May makikita kayong napakaliit na piraso ng buto. Napalunok si De Leon. Sanggol po ba yan? Opo, tinatayang nasa 8 hanggang 9 na buwan na ang sanggol sa sinapupunan. At base sa DNA test, kumpirmadong ang bangkay ay kay Elena Reyes, ang bilanggong nawala noong 1986. Madiing ikinuyom ni De Leon ang kanyang mga kamao. Isang buntis na babae, pinagbintangan ng kasalanang hindi niya ginawa, ay ikinulong sa loob ng isang malamig na drum sa loob ng 30 taon. Agad siyang nagtungo sa opisina ng hepe ng pulisya. Ang hepe ay hinihilot ang kanyang sentido na tila sumasakit ang ulo habang nagbabasa ng mga dokumento. Hepe, hindi ito simpleng pagkawala lang. Pagpatay ito. May pumatay sa isang buntis, ibinuhos ng semento at itinapon sa dam. Umalingaw-ngaw ang boses ni De Leon sa opisina. Inalis ng hepe ang kanyang salamin at inihagis ito sa mesa. Coronel De Leon, naiintindihan ko ang galit mo, pero mag-isip ka nga ng maayos. Kailan pa nangyari yan? 1986. 30 taon na. At may kaso ka pa ba? Pero tao po ang namatay at isang babaeng may dinadalang anak. Alam ko.
pero lagpas na sa prescriptive period. Ang 20 taon para sa murder ay matagal nang tapos noong 2006 pa lang. Kahit mahuli mo ang salarin ngayon, wala nang batas na pwedeng magparusa sa kanya. Natigilan si De Leon sa sinabi ng hepe. Ngayon lang niya naramdaman na ganito kawalang silbi ang batas at hustisya. So, pagtatakpan na lang natin ito? Paano na yung kaawa-awang babae? Hindi pwedeng magkaroon ng opisyal na investigasyon. Ayaw ng mga nasa itaas na lumaki pa ang gulo. Ituring mo na lang yan na isang kaso ng unidentified remains at tapusin mo na ng tahimik. Kinagat ni De Leon ang kanyang labi at lumabas ng opisina. Sa TV sa hallway, may breaking news na ipinapalabas. Kalansay sa drum sa Pantabangan Dam, kinilalang ang buntis na bilanggong nawala 30 taon na ang nakalipas. Misteryo, bumabalot sa kaso. Sa screen, malaking ipinakita ang mugshot ni Elena Reyes mula 30 taon na ang nakaraan. Isang mukha na tila inosente at may takot sa mga mata ang nakatitig kay De Leon. Sa parehong oras, sa isang campaign headquarters sa Makati, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng mamahaling suit ang mariing nakatitig sa screen ng TV. Siya si Senador Salvador Sal Montenegro, isang malakas na kandidato sa pagkapangulo. Sa tindi ng kanyang galit, nabali niya ang ballpen na hawak. Chief of Staff, mahina at malamig niyang sabi. Agad na yumuko ang kanyang Chief of Staff. Opo, Senator, patahimikin mo sila. Siguraduhin mong walang sinuman sa mga nakakaalam ng nangyari 30 taon na ang nakalipas ang maglalabas ng kahit isang salita. Ang mga mata ni Montenegro ay kumislap na parang ahas. Lalo na yang matandang pulis na yan. Bantayan ninyo kung ano ang mga ginagawa niya. Nang gabing iyon, binisita ni De Leon ang morgo sa basement ng ospital. Sa loob ng tahimik na silid, isang walang pangalang urno ang nakalagay. Nagsindi si De Leon ng kandila at lumuhod sa harap nito. Sa likod ng usok ng kandila, naalala niya ang report na basta-basta na lang niyang sinulat 30 taon na ang nakalipas, nagpatiwakal dahil sa depresyon. Ang mga salitang iyon ay parang pangalawang beses na pumatay sa kanya. Elena, patawarin mo ako, kung sana'y mas nagduda lang ako noon. Malalaking butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni De Leon. Itinaas niya ang kanyang mukha at tinitigan ng urno. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang matandang pulis na puno ng pagsisisi. Ito na ang mga mata ng isang mabangis na hayop na nag-aabang sa kanyang biktima. Kung hindi ka kayang bigyan ng hustisya ng batas, ako mismo ang huhuli sa kanila. Ilalantad ko sa buong mundo ang krimen na ginawa nila at pagbabayarin ko sila. Kinuha ni De Leon ang kanyang lumang kwaderno mula sa bulsa. Sa unang pahina, buong diin niyang isinulat, Suspect Salvador Montenegro. Sa malamig na hangin ng silid, ang telon para sa isang paghihiganting naghintay ng 30 taon ay malapit nang magbukas. Ang silid-imbakan ng mga lumang kaso sa basement ng presinto ay amoy kulob at alikabok. Isang fluorescent lamp ang kumikislap-kislap, nagbibigay ng paudlot-udlot na liwanag sa maliit na silid. Kinuha ni Coronel De Leon ang isang bunton ng mga naninilaw na dokumento mula sa isang kinakalawang na estante at inilapag ito sa mesa. Naku, pugad ng alikabok to, sabi niya habang iwinawasiwas ang kamay para paalisin ang alikabok. Kinuha niya ang kanyang magnifying glass. 1986, Pantabangan Dam Accident and Fugitive Search Records. Sa dilaw na takip, malinaw na nakatatak ang pulang salitang Case Closed. Dinilaan ni De Leon ang kanyang daliri at isa-isang binuklat ang mga pahina. Bagamat malabo ang mga itim at puting litrato ng crime scene, hindi ito nakaligtas sa matalas na mata ni De Leon. Tumigil ang kanyang tingin sa isang partikular na litrato, isang pares ng puting tsinelas na maayos na nakalagay sa lupa sa tabi ng dam. Villanueva, halika rito sandali,
Tawag niya sa kanyang junior na naghahalungkat din ng ibang mga dokumento. Lumapit si Villanueva at sinilip ang litratong itinuturo ni De Leon. Ito ang tsinelas ni Elena Reyes na nakita noon sa lugar. Dahil dito, inisip ng team na tumalon siya sa tubig para magpakamatay. Opo, Koronel. Nakasulat din po sa report na itinapon ng sapin sa paa at pinaniniwala ang tumalon sa dam. Pero, hindi ba't may kakaiba rito? Inilapit ni De Leon ang magnifying glass sa litrato. Napakalakas ng ulan noong gabing yon. Paano ngang tsinelas ng isang taong tumakas mula sa bus at tumakbo ng 2 kilometro sa maputik na daan ay mananatiling ganito kalinis? Pinaningkitan ni Villanueva ang kanyang mga mata. Tama si De Leon. Para sa isang taong tumakbo at gumulong sa putikan, ang tsinelas ay sobrang puti at makintab, walang kahit isang bahid ng putik. Para itong bagong bili sa tindahan. Oo nga po, at ang suwelas, hindi man lang halos nagasgas, parang sinadya pong ilagay diyan. Tama ka, may amoy to, amoy na amoy ang kabulukan. Biglang tumayo si De Leon at isinuot ang kanyang jacket. Tara na, kailangan nating puntahan ang lugar. Sumakay sila sa isang lumang patrol car patungo sa San Isidro. Ang payapang bayan sa paanan ng kabundukan ay hindi gaanong nagbago sa loob ng 30 taon. Sa may waiting shed sa bungad ng bayan, ilang matatanda ang naglalaro ng dama habang isang aso ang humihikab sa ilalim ng bench. Kumatok si De Leon sa isang bahay na may asul na gate, ang pinakamalapit sa dam. Tao po, pulis po. Maya-maya, isang kuba ng matandang babae ang bahagyang nagbukas ng gate. Sa kanyang bakuran, may mga pulang siling na kabilad sa isang bilao. Ano yon, iho? Lola, may itatanong lang po sana kami. Natatandaan niyo pa po ba yung aksidente sa dam noong 1986, yung tumaob na sasakyan ng bilangguan? Magalang na tanong ni De Leon. Itinigil ng matanda ang pagbabaliktad ng mga sili at tinitigan si De Leon. Paano ko makakalimutan ang kakilakilabot na pangyayaring yon? Nagkagulo ang buong baryo. Noong mga panahong iyon, may nakita po ba kayong kakaiba malapit sa dam, mga hindi kilalang tao o sasakyan? Isang saglit na nanginig ang mga mata ng matanda, agad siyang umiwas ng tingin at iwinagayway ang kanyang kamay. Wala, iho. Wala akong nakita. Isang matandang ulyanin na ano naman ang makikita ko. Lola, kahit po pinakamaliit na detalye, malaking tulong na po. Baka po may nagpatago sa inyo ng bibig. Nang humakbang si De Leon, umatras ang matanda at sinubukang isara ang gate. Sinabi ng wala, "Pulis, parang awa nyo na. Umalis na kayo. Huwag nyo kaming idamay." Isang malakas na kalabog ang narinig nang isara ang gate. Tinitigan ni De Leon ang saradong gate at napabuntong hininga. Villanueva, may alam ang mga taga rito, pero takot silang magsalita. Nagpatuloy sila sa pagtatanong sa buong baryo, ngunit pare-pareho ang kanilang sagot. Wala akong alam, hindi ko matandaan, busy ako, wala akong nakita. Para silang nag-usap-usap na manahimik. Nang papalubog na ang araw, sa dulo ng baryo, nakasalubong nila ang isang lasing na matanda na nakaupo sa hagdan ng kanyang bahay at umiinom ng gin mula sa isang lapad na bote. "Tatay, mukhang masarap po ang inom ninyo," bati ni De Leon at umupo sa tabi nito. "Anong kailangan ng pulis sa ganitong lugar?" tanong ng matanda na namumula ang mukha. "Nandito po kami para makinig ng mga lumang kwento tungkol po sa aksidente sa dam noong 1986. Inilapag ng matanda ang bote ng alak at tumawa ng malakas. "Ah, yung tungkol sa kaawa-awang dalaga?" "Dalaga po. Yung tumakas na bilanggo po ba ang tinutukoy ninyo?" "Bilanggo? Imposible." Malaki na ang tiyan niya at hirap na hirap ng huminga. Nagkatinginan sina De Leon at Villanueva. "Nakita niyo po ba siya?" tanong ni De Leon, na bahagyang lumapit. Lumingon-lingon ang matanda sa paligid at ibinulong, "Oo, nakita ko. Gabi yon, lumabas ako para tingnan ang tubig sa palayan ko."
Sa gitna ng malakas na ulan, isang itim na kotse ang umakyat sa dike ng dam. Itim na kotse? Anong klaseng kotse po? Napakalaki at makintab na sedan. Imposibleng may ganoong sasakyan na pumasok sa liblib na lugar na ito. Tapos 3 o 4 na lalaki ang bumaba at kinaladkad ang babae. Tapos po, anong nangyari? Kinuha ni Villanueva ang kanyang kuwaderno para magsulat, ngunit pinigilan siya ng matanda. "Huwag kang magsulat. Papatayin din ako kapag nalaman nilang nagsalita ako." Nanginginig ang kamay ng matanda. Kinabukasan, pinuntahan ako ng mga pulis dito at tinakot. Sinabi nila na guni-guni ko lang daw ang lahat. Kapag daw kumalat pa ang bibig ko, ikukulong daw nila ako sa kasong rumor mongering. Alam mo naman kung paano ang panahon noon, di ba? Napakuyom ng kamao si De Leon. Tama ang hinala niya. Hindi ito simpleng aksidente. Ito ay isang organisadong cover-up na kinasangkutan mismo ng mga pulis. "Koronel, tingnan niyo yun," sabi ni Villanueva. Itinuturo ang bungad ng baryo. Sa malayo, sa kalsadang lupa, isang itim na luxury car ang nakaparada. Dahil sa tinted na bintana, hindi nila makita kung sino ang nasa loob, ngunit malinaw na binabantayan sila nito. "May buntot na tayo," sabi ni De Leon. Nagpaalam siya sa matanda. "Salamat po sa impormasyon, Tay. Mag-iingat po kayo. Kayo ang mag-ingat, mga iho. Nakakatakot ang mga taong yan." Habang paalis, tinitigan ni De Leon ang itim na sasakyan sa kanyang rearview mirror at hinigpitan ang hawak sa manibela. Alam na nilang may naaamoy tayo. Kinabukasan, muling nagkulong si De Leon sa silid-imbakan. Ngayon, sinuri niya ang bawat detalye ng nakaraan ni Elena Reyes. Habang inihahambing ang kanyang mga dokumento at ang hatol ng korte, napahampas siya sa mesa. "Tingnan mo to, ang huling address kung saan nagtrabaho si Elena Reyes. Alam mo ba kung saan to?" Lumapit si Villanueva. "Forbes Park, Makati po. Isang exclusive subdivision. At yan mismo ang tahanan ng pamilya ni Senador Salvador Montenegro. Si Elena Reyes ay kasambahay nila." "Ano? Ibig sabihin, nagtatrabaho siya sa bahay ng mga Montenegro nang mahuli siya sa kasong pagnanakaw?" "Oo, at katawa-tawa ang ninakaw niya, isang gintong singsing. Iwinagayway ni De Leon ang kopya ng hatol. Isang babaeng 5 buwang buntis, nagnakaw ng isang gintong singsing at agad na sinampahan ng kaso at hinatulan ng pagkakakulong. First-time offender pa siya. Kakaiba nga po. Karaniwan, probation lang o multa ang parusa sa ganyan. Ito ay isang setup. May nagplano na alisin si Elena Reyes sa lipunan at ikulong siya. Malamang, nabuntis siya nang hindi inaasahan at naging sagabal sa kung sino man. Biglang tumunog ang cellphone ni Villanueva. Pagkatapos ng tawag, naging seryoso ang kanyang mukha. "Koronel, masamang balita. May mga post sa social media na umaatake sa atin." Ipinakita niya ang screen. Detective sa kaso ng drum, gumagawa ng kuwento para sa politika. Dalian. Taon na ang nakalipas, isang korap na pulis, ngayon umuulit na. Naman, bayaran ng oposisyon para sirain si Senator Montenegro. Napangisi si De Leon. Mabilis kumilos ang mga hayop na yan, pero sila mismo ang naglalantad sa sarili nila. Hindi maganda ang reaksyon sa comment section, Koronel. Sinusubukan nilang kontrolin ang opinyon ng publiko. Huwag mong pansinin. Ang asong kahol ng kahol ay hindi nangangagat. Itinapon ni De Leon ang sigarilyong sanay sisindihan niya. Mas maganda nga to. Ang reaksyon nila ay patunay na malapit na tayo sa katotohanan. Villanueva, inimbestigahan mo ba kung ano ang ginagawa ni Montenegro noong 1986? Opo, Koronel. Sinundan ko ang daloy ng pera niya at sobrang kahina-hinala. Inilatag ni Villanueva ang mga dokumento. Pagkatapos ng insidente, noong Setyembre 1986, bigla siyang umalis papuntang Amerika para mag-aral. Pero noong panahong yon, halos walang-wala ang pamilya nila. Saan galing ang pera? Misteryo po.
At pagbalik niya 3 taon makalipas, bigla siyang naging galante. May mga malalaking halaga ng pera mula sa hindi malamang source na pumasok sa kanyang campaign funds. Kumislap ang mga mata ni De Leon. Unti-unti nang nabubuo ang puzzle. Pagbubuntis ng kasambahay, sapilitang pagpapakulong, pagpatay na pinalabas na suicide, at bigla ang pondo para sa pag-aaral sa ibang bansa. Maaaring may nagbayad kay Montenegro para iligpit si Elena o ginamit niya ang sitwasyon para mangikil ng pera. Pero siya po ba mismo ang kumilos? Estudyante pa lang po siya ng abogasya noon. Kaya nga kailangan niya ng alalay. Isang taong mapagkakatiwalaan niya. Biglang tumayo si De Leon. Alberto Cruz. Hanapin mo si Alberto Cruz, ang driver niya noon. Parang anino yon ni Montenegro, siguradong may alam yon. Hahanapin ko po kung nasaan siya ngayon. Bilisan mo, alam na rin nilang target natin si Berto, kaya hindi sila titigil lang. Sumilip si De Leon sa bintana. Sa parking lot ng presinto, ang parehong itim na sasakyan na nakita nila sa baryo ay nakaparada. Nagbabantay sa kanila. Ang digmaan ay nagsimula na. Sa isang eskinita, sa isang abalang palengke, may umaalingasaw na amoy ng masarap na sabaw. Tiningala ni Coronel De Leon ang isang kupas na karatula, Tessie's Carinderia. Pagkatapos ng ilang araw ng pagtatanong, natuntun niya si Aling Tessie, ang matalik na kaibigan ni Elena Reyes, 30 taon na ang nakalilipas. Pagbukas niya ng pinto, isang nasa katanghaliang gulang na babae ang nagpupunas ng mesa. Ang mga magaspang na daliri at malalalim na guhit sa gilid ng kanyang mga mata ay nagsasabi ng isang buhay na puno ng paghihirap. "Welcome, sir." Ilan po sila? Isang Bisayang punto ang sumalubong sa kanya. "Hindi po ako kakain. Kayo po ba si Aling Tessie?" sabi ni De Leon habang ipinapakita ang kanyang police badge. Natigilan ang babae sa pagpupunas at isang mapanuring tingin ang ibinigay niya kay De Leon. "Ano pong kailangan ng pulis sa akin?" "De Leon po, mula sa San Isidro Police. Nandito po ako para kay Elena Reyes." Sa pagbanggit ng pangalang iyon, nabitawan ng babae ang basahan. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng gulat at takot. Si Lena, totoo po bang patay na siya? Yung nasa balita, siya po ba talaga yon? Sa kasamaang palad, opo. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Sa bigat ng sagot ni De Leon, napaupo si Aling Tessie na tila nanlambot ang mga tuhod. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng apron at nagsimulang humagulgol. "Diyos ko, kawawa naman siya. 30 taon akong umasa na baka buhay pa siya at nagtatago lang sa kung saan." Hinintay ni De Leon na kumalma ito bago maingat na inilabas ang kanyang recorder. "Aling Tessie, para mabigyan natin ng hustisya si Elena, kailangan ninyong ikuwento ang lahat ng nangyari 30 taon na ang nakalilipas. Ang anak po, sa sinapupunan niya. Sino po ang ama?" Tinitigan siya ni Aling Tessie ng mga matang puno ng luha. Kinagat niya ang kanyang labi at ibinulong ng may galit. "Si Salvador Montenegro, yung demonyong si Salvador Montenegro." Isinara ni Aling Tessie ang kanyang karinderya at sinimulan ang kanyang kuwento. "Pareho kaming kasambahay sa mansyon na yon. Si Lena, mabait at utu-uto, kaya lahat ng sabihin ng anak ng amo namin, sinusunod niya." Tahimik na nakikinig si De Leon. Noon, si Sal Montenegro palaging nagkukulong sa kwarto, nag-aaral daw para sa bar exam. Pero gabi-gabi, pinapapunta niya si Lena sa kwarto niya. Kesyo mahal daw niya, pakakasalan daw, pag pumasa na sa bar, puro matatamis na salita. At doon po siya nabuntis? Oo. Pero nang malaman ni Sal yun, biglang nagbago ang ugali niya. Kailangan daw niyang magpakasal sa anak ng isang mayaman, kaya pinapalaglag niya ang bata. Nagwala siya. Napahigbi si Aling Tessie. Nang hindi pumayag si Lena, doon na niya sinetap. Pinagbintangan siyang nagnakaw. Isang gintong singsing para ipakulong ang isang tao? May ganoon ba? Lahat yon, kagagawan niya at ng nanay niya.
Hindi po ba ipinagtanggol ni Elena ang sarili niya? Sinubukan niya, pero ang pulis, ang piskal, lahat sila kampi sa mga Montenegro. Anong laban niya? Noong huli kaming nagkita sa kulungan, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, kahit sa loob ng kulungan, palalakihin ko ang anak ko. Yun na pala ang huli naming pag-uusap. Pinatay ni De Leon ang recorder at napabuntong hininga. Ang testimonya pa lang na ito ay sapat na para ilantad ang tunay na kulay ni Montenegro. Sa parehong oras, sa campaign headquarters ni Montenegro, nagkakagulo na. Ang graph ng kanyang approval rating ay biglang bumulusok. Senator, hindi po maganda to. Kailangan nating baliktarin ang sitwasyon, sabi ng kanyang chief of staff. Nakatayo si Montenegro na nakatalikod, tahimik na naninigarilyo. May maganda ka bang ideya? Bakit po hindi natin gamitin si ma'am, ang inyong may bahay? Nasa ospital ang asawa ko. Eksakto po. Kung maipapakita ninyo ang imahe ng isang mapagmahal na asawa na nag-aalaga sa kanya, makakakuha tayo ng simpatiya. Isang tapat na ing nagpoprotekta sa kanyang may sakit na asawa. Humithit si Montenegro ng sigarilyo at isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Magandang ideya. Tawagin mo ang mga reporter. Sa isang VIP room sa ospital, isang nurse ang nagbabalat ng mansanas habang nanonood ng TV. Nasa balita si Montenegro, nakikipagkamay sa mga tao sa palengke. Naku, talagang abala si Senator ano? Siguradong nag-aalala rin siya ng husto sa inyo, ma'am. Napangiti ng mapait ang asawa ni Montenegro, maputla ang kanyang mukha at halos walang dugo. Nurse, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Po? Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang taong yan kayang isakripisyo kahit ang sarili niyang pamilya para sa tagumpay niya. Pinakasalan niya lang ako dahil sa impluwensya ng tatay ko. Tumingin ang asawa ni Montenegro sa bintana, ang kanyang mga matay blanco ngunit puno ng kalungkutan. Alam ko rin ang tungkol sa anak ng kasambahay na yon. Alam kong ipinakulong ng asawa ko ang buntis na babae at pagkatapos ay nawala na lang siya. Nabitawan ng nurse ang kutsilyo. Ma'am, nakakatakot naman po yan. Siguro, pabigat na rin ako sa kanya. Isang asawang may sakit na naghihintay na lang na itapon, mainit na luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Samantala, sa isang kuwarto ng hotel na nagsisilbing headquarters ni De Leon, puno ang pader ng mga litrato ni Montenegro at ng mga taong konektado sa kanya. Nakuha na natin ang testimonya ni Aling Tessie, pero kulang pa to. Kailangan natin ng isang matibay na ebidensya para idiin si Montenegro sa batas, sabi ni De Leon. Napabuntong hininga si Villanueva habang nakaharap sa laptop. Ang problema po talaga ay ang prescriptive period. Tapos na po. Alam yan ni Montenegro kaya ang lakas ng loob niya. Kung ganoon, kailangan nating humanap ng ibang paraan para hulihin siya. Siguradong may taong may hawak sa leeg niya. Itinuro ni De Leon ang isang litrato sa tabi ni Montenegro, Alberto Cruz. Nahanap mo na ba? Opo, Coronel. Nahanap ko na. Lumiwanag ang mukha ni Villanueva. Ipinakita niya ang monitor. Nakatala siya bilang management supervisor sa isang construction company na pag-aari ng bayaw ni Montenegro. Ang nakapagtataka, wala siyang kahit isang record ng pagpasok. Isang ghost employee. Ghost employee? Opo. Pero buwan-buwan, may pumapasok na sahod na P30,000 pesos sa account niya sa loob ng mahigit 10 taon. Malinaw na pampatahimik ito. Napahampas sa tuhod si De Leon. Ayun, yan ang ebidensya na hawak ni Berto si Montenegro sa leeg. Puntahan natin siya agad. Agad silang nagtungo sa address ni Alberto Cruz, isang lumang housing project sa Bulacan. Nag-abang sila sa loob ng sasakyan, kumakain ng tinapay at delatang sardinas. Makalipas ang ilang oras, isang lalaking Kuba ang lumitaw sa bungad ng eskinita. Mas matanda at mas gusgusin kaysa sa litrato, pero walang duda si Alberto Cruz iyon. Mabilis na bumaba ng sasakyan, si De Leon. Mang Berto Cruz, nagulat ang lalaki at napaatras. Namumutla na parang nakakita ng multo. Sino po kayo?
De Leon, Police. Nandito kami para sa kaso ni Elena Reyes, 30 taon na ang nakalipas. Nang marinig ang pangalan, nanginig ang mga mata ni Berto. Wala akong alam. Nagkakamali kayo ng tao. Sinubukan niyang tumakbo pero hinawakan siya ng mahigpit ni De Leon. Saan ka pupunta? Sa tingin mo ba, nakatulog ka ng mahimbing sa loob ng 30 taon habang ang isang inosenteng buhay ay nakakulong sa isang drum? Natigilan si Berto. Makinig ka. Tapos na ang prescriptive period. Kung magsasalita ka ngayon, hindi ka na makakasuhan. Bilang kapalit, poprotektahan namin ang pamilya mo. Mahinahong sabi ni De Leon. Sa tingin mo ba, habang buhay kang aalagaan ni Montenegro, ibaba mo na ang pabigat na yan? Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Berto. Ang bigat ng kasalanang dinala niya sa buong buhay niya ay unti-unti nang bumibigay. Ang totoo po, nang bubuksan na ni Berto ang kanyang bibig, isang malakas na pagirit ng gulong ang narinig. Isang itim na van ang biglang huminto sa tabi nila. Bumukas ang pinto at 2 malalaking lalaki ang bumaba. Mang Berto, ano pong ginagawa niyo rito? Pinapahanap na po kayo ni Sir, sabi ng isa habang marahas na hinahawakan ang braso ni Berto. Magalang ang salita, ngunit puno ng pagbabanta ang mga mata. Hindi, ako sasama. Sumama na po kayo. Malilate na tayo sa usapan. Hindi nila pinansin si De Leon at itinulak si Berto sa loob ng van. Teka, sino kayo? Sigaw ni De Leon, ngunit mabilis nang umalis ang van, nag-iwan ng maitim na usok. Punyeta! Dinuraan ni De Leon ang lupa at kinuha ang kanyang telepono. Villanueva, dinukot si Berto. Ibibigay ko ang plaka, i-trace mo at mag-request ng all points bulletin. Kapag nawala si Berto, tapos na ang lahat. Nang gabing iyon, sa isang mamahaling KTV bar sa The Fort, pinaikot-ikot ni Montenegro ang kanyang baso ng whiskey. So, nakausap na ng pulis si Berto? Opo, Senator. Nakita po siya ng mga bata natin na kausap ang isang lalaking mukhang pulis. Nakuha na po namin siya, sagot ng lalaking nakaupo sa tapat niya. Inisang lagok ni Montenegro ang alak. Ang walang utang na loob na yon. Pinakain ko, binigyan ng tirahan, tapos kakagatin ang kamay ko. Nawala na ang maskara ng isang mabait na politiko sa kanyang mukha. Lumabas ang tunay niyang anyo, ang anyo ng isang mamamatay tao. Ano pong gagawin natin sa kanya, Senator? Kumuha ng yelo si Montenegro at kinagat ito. Patahimikin niyo siya, magpakailanman. Ang kanyang mga mata ay mas malamig pa kaysa sa ilaw ng bar. Sa forensic laboratory ng PNP Crime Lab, abala si Dr. Isabela Santos sa pagtingin sa isang electron microscope. Sa monitor sa harap niya, daan-daang beses na pinalaki ang suicide note na sinasabing isinulat ni Elena Reyes. Ang mga baluktot na letra sa naninilaw na papel ay tila sumisigaw ng tulong. Doktora, lumabas na ang resulta ng pressure analysis, sabi ng isang kasamahan. Tiningnan ni Dr. Santos ang graph at ang orihinal na sulat. Kakaiba talaga, hindi ito isinulat ng kusa. Bakit po, Doktora? Tingnan mo itong parteng patawarin niyo ako. Bawat putol ng linya may bakas ng pag-aalinlangan at ang papel, halos mapunit sa tindi ng diin. Ito ay ebidensya na nanginginig sa takot ang kamay niya habang sa pilitan siyang pinapasulat. Inilipat ni Dr. Santos ang ilaw ng scanner sa ultraviolet mode at ito ang pinakamatibay na ebidensya. Ni-reconstruct ko ang pressure mark sa likod ng sulat. Lumitaw sa monitor ang mga malabong letra na hindi makikita ng mata. Ito ay bakas mula sa papel na nasa ilalim nito. 2 salita na isinulat ng mabilis. Gayahin mo. May nagbabantay sa tabi niya at pinapakopya siya. Ito ay coercion, sabi ni Dr. Santos. Inilabas niya ang isang file. At itong letrang G, 99% na tugma sa sulat kamay ni Senator Montenegro mula sa kanyang mga lumang notebook noong nag-aaral pa siya ng abogasya. Sa parehong oras, sa newsroom ng isang malaking TV station,
Isang lumang sobre ang inihatid sa mesa ng investigative journalist na si Mike De Castro. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang cassette tape at isang lukot na papel. Ang katotohanan noong gabing iyon, 30 taon na ang nakalilipas. Kinuha ni Mike ang isang lumang cassette player at isinalang ang tape. Pagkatapos ng ingay, isang boses ng lalaki ang narinig. Oy, kapag bumalik ang babaeng yan ng buhay, tapos na ang buhay ko. Mawawala lahat, ang pagiging congressman, lahat. Pero, sir, buhay po ng tao yan. May sanggol pa sa tiyan niya. Manahimik ka. Ikaw na ang bahala diyan. Itago mo siya kung saan walang makakakita. Ayokong makita pa ang pagmumukha niya kahit kailan. Nanlaki ang mga mata ni Mike. Ang boses ng amo ay walang dudang boses ng isang batang Salvador Montenegro. At ang sumasagot sa kanya ay ang driver na si Alberto Cruz. Ito na, isang malaking scoop na yayanig sa buong bansa, nanginginig ang kamay ni Mike. Nang gabing iyon, sa primetime news, umalingaw-ngaw sa bawat tahanan ang 30 taong gulang na audio recording, exclusive. Audio recording na nag-uugnay kay Senator Montenegro sa isang murder, isiniwalat. Nagkagulo ang campaign headquarters ni Montenegro. Walang tigil ang tunog ng telepono. Senator, bumabagsak po ang ratings natin in real time. Galit na galit ang mga tao sa social media. Naiiyak, nasabi ng kanyang chief of staff. Nakaupo lang si Montenegro, namumula ang mga mata habang nakatitig sa TV. Ibinato niya ang remote control sa screen. Isang malakas na basag ang narinig. Mga walang hiya. Porket paso na ang kaso. Ngayon nila ako ginigipit. Nang gigigil niyang sabi. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa kanyang drawer. Hello? Isang malalim na boses ang sumagot. Ako to, Senator. Si Berto. Siya ang problema. Kapag nagsalita yon, hindi lang ang nakaraan ko ang masisira, kundi lahat. Nagniningas sa galit ang kanyang mga mata. Ano pong gagawin natin? Linisin niyo. Isang aksidente. Nakalimutan ng matanda na isara ang tangke ng gas. Madalas mangyari yan, di ba? Masusunod po. Tatapusin namin ngayong gabi. Sa headquarters ni De Leon, iligal nilang pinakikinggan ang tawag ni Montenegro. Koronel, kakatawag lang ni Montenegro gamit ang burner phone. Nag-uutos siya sa kung sino at ang lokasyon ng kausap niya. Sa housing project kung saan nakatira si Berto, sigaw ni Villanueva. Nanlisik ang mga mata ni De Leon. Hayop na yan. Desperado na. Papatayin niya si Berto. Hinablot ni De Leon ang kanyang jacket. Villanueva, tara na! Kapag naunahan tayo, patay si Berto. Ang patrol car ay humarurot, nagwawangwang. Traffic sa EDSA, ngunit ginamit ni De Leon ang shoulder at walang tigil na bumusina. Tabi, tabi. Kung mananahimik si Berto, ang kaso ay habambuhay ng malilibing. Ngunit higit pa roon, kailangan nilang pigilan ang isa pang buhay na masakripisyo. Sa madilim na eskinita sa housing project ni Berto, isang lalaking nakauniforme ng maintenance ang maingat na naglalakad. Propesyonal niyang iniiwasan ang mga CCTV camera. Binuksan niya ang pinto ng metro ng gas at lumapit sa mga tubo. Pasensya na, tay, bulong niya. Kumuha siya ng isang malaking pipe cutter at itinutok ito sa tubo na konektado sa bahay ni Berto nang maputol. Isang sumitsit na tunog ang narinig kasabay ng masangsang na amoy ng gas. Kinuha niya ang isang lighter. Sa isang kislap, isang malakas na pagsabog ang magaganap. Nang bubuksan na niya ang lighter, isang malakas na sipa ang tumama sa pinto. Huwag kang gagalaw, pulis to! Sumugod si De Leon. Tinabig niya ang kamay ng lalaki bago pa man ito makapagsindi. Arj! Napasigaw ang lalaki. Mabilis na pinusasan ni Villanueva ang salarin. Arestado ka para sa attempted murder at arson. Dali-daling isinara ni De Leon ang main valve ng gas. Muntik nang sumabog ang buong building. Punyeta. Nabawasan ang buhay ko roon. Napaupo si De Leon. Hinihingal.
Biglang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ng nahuling lalaki. Ang pangalan sa screen, Sen, si Montenegro. Inilagay ni De Leon ang cellphone sa isang evidence bag at napangisi. Villanueva, nakita mo ba? Hindi na ito isang lumang kaso. Ito ay isang bagong krimen. At huling-huli natin sila sa akto. Makalipas ang 30 minuto, umuwi si Berto, dala ang isang supot ng groceries, puno ng pulis at bumbero ang lugar. Anong nangyari? May sunog ba? Tanong niya sa isang kapitbahay. Naku, Mang Berto, buti na lang, may baliw daw na pumutol ng tubo ng gas nyo at susunugin sana ang bahay nyo. Nabitawan ni Berto ang kanyang mga pinamili. Lumapit sa kanya si De Leon, puno ng dumi at alikabok. Mang Berto, okay lang po kayo? Kay Coronel? Ano pong? Si Montenegro. Nagpadala siya ng hitman para patahimikin kayo. Nanghina ang mga tuhod ni Berto. Imposible. Pinaglingkuran ko siya ng 30 taon. Parang pamilya na. Pamilya? Ginawa ka lang niyang disposable na gamit. Kung nahuli kami ng dating, abo ka na ngayon. Itinuro ni De Leon ang hitman na isinasakay sa patrol car. Ngumisi pa ang hitman kay Berto. Napaupo si Berto at humagulgol. Ang sakit ng pagtataksil mula sa taong pinaglingkuran niya ng buong buhay ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Ako, ang baliw. Naniwala ako sa demonyong iyon. Inilagay ni De Leon ang kanyang kamay sa balikat ni Berto. Hindi pa huli ang lahat. Para kay Elena at para sa sarili mo, sabihin mo na ang katotohanan. Itinaas ni Berto ang kanyang mukha. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng galit, pagsisisi at determinasyon. Magsasalita na po ako. Lahat ng ginawa ng demonyong yun kay Elena noong gabing iyon. Sa likod ng malamig na hangin, ang pinto ng katotohanang nakasara sa loob ng 30 taon ay malapit ng magbukas. Ang ilaw sa interrogation room ng presinto ay napakalamig at puti. Sa ilalim nito, nakaupo si Alberto Berto Cruz, isang lalaking nasa edad 60. Ang kanyang kuba at pagod na likod ay tila nagpapahiwatig ng bigat ng kasalanang dinala niya sa loob ng 30 taon. Binuksan ni Coronel De Leon ang recorder at nagsalita sa isang kalmado ngunit matatag na boses. Sige, Mang Berto, simulan mo sa umpisa. Huwag kang magtago ng anuman. Uminom si Berto ng tubig mula sa isang paper cup. Ang tunog ng kanyang paglunok ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Gabi po yon, Hunyo 15, 1986. Pinatawag ako ni Sir Sal sa maliit na bahay sa likod ng mansyon nila. Ang mukha niya, putlang-putla na parang papel. Ang mga mata ni Berto ay lumipad sa kawalan, bumabalik sa gabing iyon. Hinawakan niya ako sa balikat at sinabing, dalhin mo rito si Elena. Na aksidente daw ang sasakyan ng bukor at nakatakas si Elena at tumawag sa kanya. Habang masigasig na nagsusulat si SPO2 Villanueva, nagtanong siya, tapos po, anong ginawa ninyo? Sinunod ko po ang utos niya. Kinuha ko ang itim na sedan at pinuntahan si Elena sa tagpuan namin. Basang-basa siya sa ulan at nanginginig sa ginaw. Halos hindi na siya makalakad dahil sa laki ng tiyan niya. Huminto si Berto at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkasakay niya sa kotse, hinawakan niya ang kamay ko. Sabi niya, Berto, pupunta ba tayo kay Sir Sal? Tutulungan niya ba kami ng baby ko? Pagkatapos, tanong ni De Leon. Dinala ko po siya sa isang abandonadong bodega. Walang tao. Naghihintay na po roon si Sir Sal. Nanginig ang boses ni Berto. Pagkakita niya kay Elena, sinigawan niya ito. Bakit ka pa bumalik ng buhay? Sinabi ko nang magtago ka na parang patay. Bakit ka nang gugulo sa buhay ko? Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ikinuyom ni De Leon ang kanyang kamao. So, si Montenegro ang direktang pumatay sa kanya. Umiling si Berto habang kinakagat ang kanyang labi. Hindi po, ako po. Ako ang pumatay sa kanya. Nakatingin lang po si Sir Sal. Bahagyang gumalaw ang kilay ni De Leon. Ikaw ang pumatay. At nakatingin lang siya. Opo, may gusto po kasi ako kay Elena.
Nang malaman kong anak ni Sir Sal ang dinadala niya, nagdilim po ang paningin ko. Bigla ko na lang siyang nagawa yon. Sinubukan pa po akong pigilan ni Sir Sal, pero huli na ang lahat. Tinitigan ni De Leon ang mga mata ni Berto, palingalinga ito, nagsisinungaling siya. Malinaw na pinoprotektahan niya si Montenegro o marahil ay may isa na namang pagbabanta kaya inaako niya ang buong kasalanan. Sa parehong oras, sa malawak na sala ng mansyon ni Montenegro sa Forbes Park, nagpupulong ang mga pinakamagagaling na abogado sa bansa. Gawin ninyong kasalanan lahat ni Berto, utos ni Montenegro. Ihanda ninyo ang isang medical certificate na nagsasabing may problema siya sa pag-iisip. Pero Senator, kung babaguhin ni Berto ang kanyang testimonya, bababa ang kredibilidad niya, sabi ng isang abogado. Napangisi si Montenegro. Sabihin ninyong 30 taon niya akong blackmail na kapag hindi ko siya binigyan ng pera, isisiwalat niya na ako raw ang nag-utos. Yung 30,000 beset na binibigay ko buwan-buwan, gawin ninyong ebidensya na hindi ko na matiis ang pangingikil niya. Magtutugma lahat. Veterano si Montenegro sa pagbuo ng mga kwento. May ebidensya po ba tayo? Gumawa kayo hanggang bukas. Kaya nyo yan, di ba? Sa talas ng tingin ni Montenegro, napayuko ang mga abogado. Kinabukasan, isang itim na sedan ang pumasok sa presinto. Bumaba mula rito ang asawa ni Montenegro, si Gnang, Marisa Montenegro. Nakasuot siya ng headscarf para takpan ang epekto ng chemotherapy at may suot na salamin. Payat na payat siya. Nandito po ako bilang isang saksi, sabi niya kay De Leon. Ano po ang maipaglilingkod ko, ma'am? Tungkol po sa kasamaan ng asawa ko. Inilabas niya ang isang lumang diary. Ito po ang diary ko noong Hunyo 1986. Binuksan ito ni De Leon, 2 a.m. Dumating si Sal, may sinusunog siya sa likod bahay. Nang tingnan ko, isang puting polo na may bahid ng dugo. Nanginginig ang kamay niya habang nagsisindi ng apoy sa gitna ng ulan. Tinanong ko kung anong nangyari, pero tinitigan niya lang ako ng masama at pumasok sa kuwarto. Napalunok si Villanueva. Totoo po bang isinulat ninyo ito noong araw na yon? Opo. 30 taon kong itinago sa loob ng kahadiyero. Alam kong darating ang araw na ito. Puno ng pait ang kanyang boses. Isang halimaw si Salvador Montenegro. Kung hindi dahil sa impluensya ng pamilya ko, matagal na rin niya akong itinapon. Nang makuha ang ebidensyang ito, naghanda si De Leon na i-leak ito sa media, ngunit naunahan siya ni Montenegro. Kinabukasan, humarap si Montenegro sa mga reporter. Mga minamahal kong kababayan, ang aking asawa ay dumaranas ng matinding depresyon at paranoid personality disorder, malungkot niyang sabi, na may kasama pang pag-arte na umiiyak. Ang diary na sinasabi niya ay isang nobela lamang na isinulat niya habang may sakit. Ilalabas ko ang kanyang medical records. Sa screen, ipinakita ang mga peking medical records. Mabilis na nagbago ang opinyon ng publiko. Naniniwalang ito ay gawa-gawa lamang ng isang asawang may sakit sa pag-iisip. Hayop! Ibinato ni De Leon ang remote control. Koronel, si Berto, inaako ang lahat. Ang testimonya ni Mrs. Montenegro isinantabi na. Paano na natin makakasuhan si Montenegro? Desperadong sabi ni Villanueva. Hindi. Siguradong mayroon pa. Kailangan natin ng pruweba na si Montenegro mismo ang kumilos. Tumayo si De Leon. Punta tayo sa crime lab. Po, 3 beses na tayong bumalik doon. Gawa ng tao yan. Imposibleng walang butas. Siguradong may nakaligtaan ako. Sa crime lab, sinalubong sila ni Dr. Santos. Koronel, nandito na naman po kayo. Nasuri na po natin ang lahat. Doktora, parang awa nyo na. Isa pang beses. Tingnan nyo po ulit. Yung damit ng sanggol. Itinuro ni De Leon ang lumang damit sa isang evidence box. Hawak yan ni Elena bago siya mamatay. Imposibleng walang iniwang bakas ang isang ina sa damit ng kanyang anak sa huling sandali ng kanyang buhay. Dahil sa pakiusap ni De Leon, muling isinuot ni Dr. Santos ang kanyang guwantes.
Inilatag niya ang damit at ginamitan ng high-powered microscope. Pagkatapos ng ilang sandali, natigilan siya. Teka, sandali. Ano po yun, doktora? May nakita po ba kayo? Dito sa tahi, sa may kilikili. Kakaiba ang pagkakatahi. Mas magaspang kaysa sa ibang parte. Pwede po ba nating kalasin? Maingat na kinalas ni Dr. Santos ang sinulid. Nang bumukas ang tupi ng tela, isang namuong itim na dugo ang lumitaw. Dugo to! Gulat na sabi ni Dr. Santos. Dugo po? Pagkatapos ng 30 taon, nasa loob kasi ng tupi kaya hindi na-expose sa hangin. Parang may kumagat sa daliri at isinulat ito ng mabilis. Pinatakan niya ito ng isang kemikal. Unti-unting nabuo ang mga letra. Ito ay hindi basta dugo. Ito ay ang dying message ni Elena Reyes. Tumibok ng malakas ang puso ni De Leon. Ito na ang ebidensyang babasag sa lahat ng kasinungalingan at peking testimonya. Ito ang biyaya mula sa langit. Ang tensyon sa loob ng crime lab ay halos puputok na. Nakatutok si Dr. Santos sa microscope. Ang itim na dugo mula sa tahi ng damit ng sanggol ay malinaw na nakikita sa monitor. Kahanga-hanga. Dahil selyado sa loob ng tupi ng tela, halos hindi nasira ang DNA, sabi ni Dr. Santos. Hindi kumukurap sina De Leon at Villanueva. Pero hindi lang ito basta dugo. May nakasulat. Ginamitan ito ni Dr. Santos ng isang special filter. Lumitaw ang mga letra na isinulat gamit ang dugo. Magaspang at baluktot, tila isinulat ng nagmamadali. Si Sal ang sumaksak. Si Berto ang naglibing. Nang mabasa ito ni De Leon, isang malamig na kuryente ang dumaloy sa kanyang likuran. Ito ang huling mensahe ni Elena bago siya mamatay, nanginginig na sabi ni Villanueva. Oo, sa halip na magmakaawa para sa kanyang buhay, isinulat niya ang pangalan ng salarin sa damit ng kanyang anak. Umaasa na balang araw, may makakahanap nito. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni De Leon. Ramdam niya ang sakit ng isang ina na namatay sa isang malamig na bodega. Lahat ng piraso ng puzzle is nagtugma na. Ito ang ebidensya na si Montenegro mismo ang pumatay. Ikinuyom ni De Leon ang kanyang kamao. Dr. Santos, maraming salamat. Binigyan mo ng katarungan ang isang kaluluwang 30 taon nang naghihintay. Dala ang mga litrato at report, humarurot si De Leon papunta sa piskalya. Koronel, malinaw ang ebidensya pero paso na ang prescriptive period ng murder. Hindi tayo makakakuha ng arrest warrant para diyan, sabi ng piskal. Alam ko po, kaya ang hihilingin nating warrant ay para sa kasong attempted murder at obstruction of justice. Inilatag ni De Leon ang report tungkol sa insidente sa housing project ni Berto. Ang pagtangkang pagpatay kay Berto ay isang krimen na 2 araw pa lang ang nakalilipas. At itong mensahe sa dugo ang magpapatunay sa motibo. Tinangka niyang patayin ng saksi para pagtakpan ang pagpatay na ginawa niya na 20 taon na ang nakararaan. Napaisip ang piskal at tumango. Sige. Malinaw na may panganib na tumakas siya o sirain ang ebidensya. Ihahain natin ito agad. Mabilis na inaprubahan ng korte ang arrest warrant. Ngunit hindi basta-basta susuko si Montenegro. Ginawa niya ang kanyang huling baraha. Sasali siya sa isang live na presidential debate sa TV para sabihin sa buong bayan na ang investigasyon laban sa kanya ay isang political demolition job. Koronel, masyadong delikado ang arestuhin siya sa live TV. Kapag nagkamali tayo, buong PNP ang mapapahiya, sabi ng hepe. Hepe, ginagamit niya ang taumbayan bilang hostage. Kapag nakuha niya ang simpatiya ng mga tao, mas mahirap na siyang arestuhin, giit ni De Leon. 30 taon nang nakabaon ang katotohanan. Karapatan ng taumbayan na malaman kung anong klasing demonyo ang nasa likod ng maskara niya. Sa huli, pumayag ang hepe. Sige, pero siguraduhin mong magiging malinis. Kapag pumalpak ka, pareho tayong matatanggal sa serbisyo.
Samantala, may pagbabago rin kay Berto. Nang ipakita sa kanya ni De Leon ang litrato ng mensahe sa dugo, hindi niya napigilan ang pag-iyak. Hanggang sa huli, pinagkatiwalaan pa rin pala ako ni Elena na napilitan lang ako. Kinuha ni Berto ang isang lumang recorder mula sa kanyang bulsa. "Koronel, dalhin niyo rin po ito. Itinago ko to para kung sakaling may mangyari sa akin." Pinindot ni De Leon ang play button. Mula sa ingay, umalingaw-ngaw ang demonyong boses ni Montenegro mula 30 taon na ang nakalilipas. "Hoy, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Sakalin mo na yang babaeng yan. Kung hindi, pati pamilya mo, uubusin ko." "Sir, parang awa niyo na. Buntis po si Elena. Wala akong pakialam. Isakay mo yan sa drum, buhusan ng semento at itapon sa dam." Ito ang perpektong ebidensya na hindi lang nag-utos si Montenegro, kundi direktang nag-utos ng paraan ng pagpatay. Ang TV station ay puno na ng mga tao. Ang mga taga-suporta ni Montenegro ay may mga placard na nagsasabing "Stop Political Harassment", habang ang mga anti-Montenegro ay sumisigaw ng hustisya para kay Elena. Isinuot ni De Leon ang kanyang uniforme at inilagay ang warrant sa kanyang bulsa. Tara na, pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan papasok sa likod ng TV station. Sa backstage, sa loob ng dressing room, nagpapalagay ng makeup si Montenegro. "Sir, medyo maputla po kayo. Gusto niyo pong liwanagan natin?" "Oo, gawin mong mas masigla. Importante ang araw na ito." Ngumiti siya sa kanyang staff. "Kapag umiyak ako mamaya, tataas ng 10% ang ratings ko. Mahina ang taumbayan sa emosyon." Nakatago si De Leon sa dilim, pinapanood ang entablado. Ang puso niya ay kumakarera. Ang pagtatapos ng isang 30 taong laban ay abot kamay na. Mula sa monitor, narinig ang countdown. 5.4.3.2.1. Bumukas ang mga ilaw at nagsimula ang live broadcast. Hinigpitan ni De Leon ang hawak sa warrant. Oras na ng paghuhukom, Hunyo 15, 1986. Gabi, bumubuhos ang ulan na tila butas ang langit. Sa isang abandonadong bodega, kinaladkad ng batang Salvador Montenegro si Elena Reyes papasok. "Bitawan mo ko, Sal! Anong gagawin mo?" sigaw ni Elena, hawak ang malaki niyang tiyan. Itinulak siya ni Montenegro sa sementadong sahig. "Bakit ka pa bumalik ng buhay?" Ang mga mata ni Montenegro ay puno ng kabaliwan. Kinuha niya ang isang tubo. "Kapag nabuhay ang bata sa tiyan mo, tapos na ang buhay ko. Wala nang bar exam, wala nang politika." "Sal, parang awa mo na. Anak mo rin to, wag ang bata." Pagmamakaawa ni Elena. Itinaas ni Montenegro ang tubo. Sa sandaling iyon, alam ni Elena na katapusan na niya. Hinigpitan niya ang hawak sa damit ng sanggol na dala niya. "Baby, patawarin mo si Mama." Kinagat niya ang kanyang daliri hanggang sa dumugo ito. Habang bumabagsak ang tubo, isinulat niya ang kanyang huling mensahe sa tupi ng damit. "Salvador Montenegro." Isang malakas na kalabog ang narinig. Bumagsak ang katawan ni Elena. "Sir, anong ginawa niyo?" Nanginginig na sabi ni Berto na nakatago sa isang sulok. "Manahimik ka, nakita mo, kasabwat ka." Hinawakan ni Montenegro si Berto. "Ilagay mo siya sa drum, buhusan ng semento at itapon sa dam. Kung hindi, isusunod kita." Dahil sa takot, umiiyak na tumango si Berto. At sa loob ng 30 taon, ang kaluluwa ni Elena ay nanatiling nakakulong sa dilim sa ilalim ng malamig na tubig. Ngayon, ang studio ng TV ay maliwanag. Nagsimula na ang presidential debate. Nakangiti si Montenegro sa kamera, puno ng kumpiyansa. "Mga minamahal kong kababayan, habang buhay kong pinrotektahan ang batas. Ang mga akusasyon laban sa akin ay gawa-gawa lamang ng aking mga kalaban sa politika." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng studio. Pumasok si Coronel De Leon kasama ang kanyang mga tauhan. "Teka, naka-live tayo," sigaw ng host, ngunit dire-diretso si De Leon sa entablado. "Pulis to," umalingaw-ngaw ang kanyang boses. "Anong kabastusan to?
tumayo si Montenegro. Inilabas ni De Leon ang arrest warrant. Salvador Montenegro, inaaresto ka namin para sa kasong attempted murder at obstruction of justice. Namutla si Montenegro. Baliw ka ba? Paso na ang kasong yan. Napangisi si De Leon. Sinong nagsabing yung 30 taon na ang nakalipas? Ang tinutukoy ko ay ang pagtangka mong pagpatay kay Alberto Cruz kahapon. At ang katotohanang pilit mong itinatago sa loob ng 30 taon, oras ng malaman ng buong bayan. Sa utos ni De Leon, nagbago ang imahe sa malaking screen. Lumitaw ang litrato ng damit ng sanggol at ang mensaheng nakasulat sa dugo. Si Sal ang sumaksak, si Berto ang naglibing. Naghiyawan ang mga tao sa audience. Sunod na ipinalabas ang confession ni Berto. Si Sir Sal po ang humampas ng tubo kay Elena. Inutusan niya lang po akong ilibing siya. Nawalan ng kulay ang mukha ni Montenegro. Napaupo siya sa sahig. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Inilabas ni De Leon ang posas. Salvador Montenegro, may karapatan kang manahimik. Isang malakas na klik ang narinig. Sa harap ng buong bansa, pinusasa ng isang kandidato sa pagkapangulo. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag. Mula sa audience, tumayo si Aling Tessie. Mamamatay tao, ibalik mo ang kaibigan ko, ibalik mo si Elena. Kinaladkad ng mga pulis si Montenegro palabas ng studio. Habang walang tigil ang flash ng mga kamera, ang live broadcast ay naputol at napalitan ng breaking news. Senador Montenegro, inaresto ng live sa TV dahil sa kasong attempted murder. Mensahe sa dugo mula sa biktima, nabunyag. Nang gabing iyon, hindi natulog ang buong Pilipinas. Ang galit at pakikiramay ay bumaha sa social media. 3 a.m., umakyat si De Leon sa rooftop ng presinto. Tumingala siya sa langit. Nakikita mo ba, Elena? Bulong niya. Pasensya na kung natagalan, pero tinupad ko ang pangako ko. Isang malamig na hangin ang humaplos sa kanyang mukha na tila sagot mula sa kalangitan. Pagkatapos ng 30 taon, ang mahabang gabi ay nagwakas na. Epilogo. Sa korte, mabigat ang hangin. Ang dating makapangyarihang senador na ngayon ay nakasuot ng orange na uniforme ng bilanggo ay nakatingin lang sa sahig. Hukom. Ang akusadong si Salvador Montenegro ay hinahatulan ng 20 taong pagkakakulong. Si Berto naman ay binigyan ng 3 taong probation dahil sa kanyang kooperasyon. Dumating ang taglagas. Sa retirement ceremony ni Coronel De Leon, binigyan siya ng plake ng pagkilala. Wala yon. Salamat sa mga junior ko, sabi niya. Niyakap niya si Villanueva. Huwag kang iiyak, ipagpatuloy mo lang ang paglilingkod para sa mga naaapi. Kinabukasan, sa halip na dala ang kanyang pamingwit, isang bungkos ng puting bulaklak ang dala ni De Leon. Nagpunta siya sa Pantabangan Dam. Ang dating tuyot na dam ay puno na ulit ng malinaw na tubig. Umakyat siya sa isang burol kung saan may isang maliit na puno ng nara na nakatanim. Ito ang nagsisilbing memorial para kay Elena at sa kanyang hindi naisilang na sanggol. Sa mga sanga nito, may mga nakasabit na puting damit ng sanggol, maliliit na sapatos at mga laruan na iniwan ng mga bumisita. Elena, pasensya na kung ngayon lang ako nakadalaw. Inilapag ni De Leon ang mga bulaklak. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang pares ng maliliit at mainit na medyas at isang laruang sisiw. Siguradong nilamig ka noon. Ngayon, isuot mo to kasama ng baby mo papunta sa mas magandang lugar. Maya-maya, nagsimulang dumating ang mga tao. Si Aling Tessie, ang mga taga-baryo, kahit ang mga matatandang dating takot magsalita, nag-alay sila ng pagkain at panalangin. Patawarin mo kami, Elena. Naging duwag kami, sabi ng isang matanda. Isang pari ang nagsimulang magdasal. Ang mga panalangin para sa isang kaluluwang hindi matahimik ay umalingaw-ngaw sa buong dam. Tahimik na pinanood ni De Leon ang lahat.
Kahit inabot ng 30 taon, ang kanyang kamatayan ay hindi na sayang. Nalaman ng mga tao ang katotohanan at ang may sala ay naparusahan. Nang papalubog na ang araw, mag-isa na lang ulit si De Leon. Pinanood niya ang paglubog ng araw sa ibabaw ng tubig. Maaari mong takpan ang krimen, pero hindi mo kayang ilubog ang katotohanan, bulong niya. Tulad ng isang tagtuyot na naglalabas ng kung ano ang nasa ilalim, ang katotohanan ay palaging lalabas, gaano man kalalim ito itago. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 30 taon ay tila inanod na ng tubig. Makakapagpahinga ka na ng payapa, Elena. Ako rin magpapahinga na. Yumuko si De Leon sa puno at tumalikod. Sa paglabas ng mga bituin, ang kapayapaan ay bumalik sa lugar. Ang tunog ng mga alon ay tila isang oyayi, isang malungkot, ngunit magandang awit para sa dalawang kaluluwang sa wakas ay natagpuan na ang walang hanggang kapayapaan. Ang mahabang kuwento ay nagwakas na. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang kuwento, mag-iwan ng komento, mag-subscribe at i-like ang video na ito. Hanggang sa muli,